Magandang araw po mga ka-recap and welcome back po sa ating channel. Ngayong araw po ay atin nang muling ipagpatuloy ang kwento ni Disciple Pedro. Agad na nga na hinarap ni Damwall at Huan ang misteryosong tao na mula na Glory. Pero sa hindi inaasahan at kinagulat nila na napakadali lang silang napabagsak nito. Napagtanto ni Damwall na imposible ito. Hindi siya ordinaryong tao na basta-basta lang nilang kayang labanan. Sino daw ang taong ito? Agad na humingi ng paumanhin ng isang tauhan dahil hindi daw nila nagawang talungnan ang mga monk. Binadget niya ang pandla ng misteryosong lalaki at ito ay walang iba kung hindi si Disciple Judas Iscariote. Sinabi ni Judas sa kay Huan na isang rope dart pa rin ang ginagamit niya. Ginagamit lang ito kagaya sa mga lumang pelikula. Ganito daw ba niya ito gamitin? Agad na pinakita sa kanya ni Judas ang kaparehong teknik na ginawa niya. Natulala si Huan sa nakikita. Sa isip niya, ang rope dart ay isang luma at kakaunti lang ang gumagamit nito. At mas kakaunti ang magaling sa pag-amit ng sandatang ito. Kahit siya ay kinailangan ng 15 taon para maging magaling sa pag-amit nito. Pero, ang taong nasa harap niya, ay unang beses palang gamitin ito. At alam niya na mas magaling pa ito sa kanya. Ginaya ni Judas ang teknik ni Huan at tinapon din ang rope dart sa kanya. Hindi makareact si Huan. Akala niya ay katapusan na niya. Pero biglang may tumawag sa pangalan ni Judas. At ang taong ito ay matagumpay na napigilan ang rope dart na tatama sana kay Huan. Ito ay walang iba kung hindi si Simon. Tinanong siya ni Simon kung natutuwa daw ba siya. Ang mga disciple na katulad niya ay hindi dapat nakikipaglaban sa mga bata. Nagulat naman si Huan kung paano nakarating at nalaman ni Simon na nandito sila. Napangiti naman si Judas at sinabi kay Simon na nakakamangha daw talaga siya kahit kailan. Matagal daw silang hindi nagkita, kapatid na Simon. Ito ang tawag ni Judas sa kanya. Bakit daw siyang mag-isa lang na pumunta dito, nasaan ang kapatid nilang si Pedro? Sinabi naman ni Simon na kung magkukumpisal daw si Judas ay huwag na niya itong ituloy. Tanging mga tao na mula sa honor lamang ang hinaharap ng kapatid nilang si Pedro. Tinanong siya ni Judas kung bakit naman masyado sarado sa iba si Pedro. Ang mga tao na mula sa honor at mula sa glory ay iisa lang naman ang pinanggalingan. Sa isip naman ni Simon, kailangang matapos ang paggamot kay Thaddeus. At ang mas mahalaga, kapag makita ni Judas ang mukha ni Pedro ngayon, ay malalagay sila sa alanganin. Pero biglang sinabi ni Judas sa kanya na ngayon daw ay tila mas naging mahina na siya kumpara noong huli silang magkita. Napangiti lang si Simon, kung magsasalita lang din naman daw si Judas ng ganyang mga bagay ay sana binilhan siya nito ng tonic. At isa pa, siya dapat ang magtanong kay Judas. Maganda daw ba ang pakiramdam na traitor rin ng honor at sumali sa kalaban? Anong pagtatrider saad ni Judas? Instinct na daw ng tao na iwan ang nakasanayan at lumipat sa mas magandang lugar. Sinabi ni Simon na kung ganoon ay sa simula pa lang, mali na si Judas. At ito ay dahil hindi siya sa tao. Napakabilis na sumugod si Simon kay Judas. Sinabi ni Judas na mukhang ang pagiging minipi ni Simon ay di pa rin nagbabago. Ni hindi daw nito magamit ang kanan niyang kamay. Agad din siyang gumanti ng suntok. Pero hindi niya inaasahan na mahuhuli ni Simon ang kanyang atake. Nagagawa pa pala ni Simon ang mga ganito kabilis na teknik. Balak na e-headbutt ni Simon si Judas pero walang takot lang itong sinalubong ni Judas. Kinagulat ito ni Simon. Sinabi ni Judas sa kanya na kahit wala na itong kanang kamay ay nagagawa pa rin ito na sumugod sa mga malapitang pakikipaglaban. Dagdag pa ni Judas ay napakakumpiyansang tao pa rin ni Simon. Ayon naman kay Simon ay nakakainit pa rin naman ng ulo si Judas. Parehong napa-atras ang dalawa matapos ang tila warm-up na laban na yon. Sinabi ni Simon sa kanya na sino naman ang may pakialam kung dalawa ang kanyang kamay o isa lang. Kahit saan sa isa niyang kamay, ay sapat na para talunin si Judas. Agad na sumugod si Judas para pabagsakin na si Simon. Pero ganoon din si Simon. Balak niya rin na pabagsakin si Judas dito para hindi na makalapit ito kay Thaddeus. Hindi nagsayang ng oras ang dalawa at sinubukan na tapusin na kaagad ang laban. Sa kasamaang palad ay pareho silang mabilis at hindi nagpapatalo. Ito ang laban sa gitna ng dalawang disciple. Nakakatawa daw saad ni Judas. Nasaan na napunta ang swirling sword ni Simon? Walang magawa ang mga monk kung hindi panoorin ang dalawang ito. Pakiramdam nila ay hindi sila makahinga.
Napakatindi ng labanan na ito. Ito ang labanan ng dalawang disciple at hindi sila pwedeng makialam dahil magiging sagabal lang sila. Napansin ni Damwall na walang espada si Simon. Napansin din ng dalawa na mas lamang si Simon sa labanan na ito at baka magtagumpay nga si Simon. Pero may kakaibang napansin si Hyan. Parang may hindi tama. Sumang-ayon si Damwall. Sa simula pa lang daw, si Judas ay may ginagawa na. Kahit si Simon ay napagtanto ito, na ang kaharap niyang si Judas ay pinaglalaroan lamang siya. Hindi lang ito, ginagaya pa niya ang lahat na teknik na ginagawa niya simula pa kanina. At ang masama pa nito, ginagawa niya ito nang hindi nagkakamali. Pati na ang breathing technique na ginagamit niya ay parang inaangkin na din ni Judas. Sinuntok ni Judas si Simon at agad itong napa-atres. Agad na dumistansya si Simon para makapag-isip at makakuha ng oras. Ano daw ang dapat niyang gawin? Walang paraan daw para matalo niya si Judas sa kasalukuyang estado at kalagayan niya. Kailangan niyang makaisip ng paraan, biglang may sumigaw ng pangalan niya. Nagulat si Simon sa biglang nakita. Ito ay si Damwall. Kinuha ni Damwall ang isang espada at agad na binato ito kay Simon. Napangiti naman si Simon at tila natuwa sa ginawa ni Damwall. Sinalo ni Simon ang espada at kitang-kita sa mukha niya ang kumpiyansa. Ngayon daw ay pakiramdam niya, hindi na siya isang isda na wala sa tubig. Pero sumang-ayon naman si Judas. Agad niyang kinuha ang nayang nakatagong sandata. Ngayon daw ay makakaharap na niya ng seryoso ang tunay na swirling sword. Pero aaminin daw niya na nakakapanghinayang dahil iisa na lamang ang kamay ni Simon. Pero biglang naging seryoso si Simon. Binalaan niya si Judas na pagsisisihan niya na pinagsasabi niya ang mga bagay na ito. Bigla naman napansin agad ni Judas ito. Sa isip niya, biglang nagbago ang aura ni Simon. Ito na ang tunay. Ang left-handed swirling cut. Ito ang isa sa pinakamalakas na teknik ni Simon. Napakabilis nitong inatake si Judas. Sa isip ni Judas ay nasa ibang level ito. Hindi niya ito maiiwasan, pero may kaya pa siyang gawin. Biglang napatigil si Simon sa pag-atake sa kanya. Kahit si Simon ay nanggagalay sa galit. Tinawag niya na isang walang kwentang basura si Judas. Napangiti lang si Judas kay Simon. Hindi daw siya makapaniwala na seryoso ito. Sa tagal ng panahon na hindi sila nagkita, ang kanyang puso daw ay naging mahina din kagaya ng kanyang katawan. Ginawang panangga ni Judas si Damwall kaya napatigil si Simon sa pag-atake sa kanya. Saad pa ni Judas ay ito na sana ang huling pagkakataon ni Simon na mapigilan siya. Sa isip ni Simon ay nakakasuklam ang pagiging bastardo ni Judas. Sinasadya niya lahat ng ito. Napaatras si Simon at tinapo naman ni Judas si Damwall. Nag-aalala naman si Simon sa kanya. Sinabi ni Judas na ganoon pala ang swirling cut ng isang kaliweteng si Simon. Inangat ni Judas ang kanyang sandata at nakakatindig balahibo ang sunod na ginawa niya. Ginaya niya ang posisyon ng teknik ni Simon. Ang swirling sword cut. Hindi makapaniwala si Simon. Hindi daw ito maaari. Paano? At walang ano-ano'y ginaya ni Judas ang sariling teknik ni Simon. Ang swirling sword cut. Walang alinlangan ni Judas na inatake si Simon at gayang-gaya niya ang lahat na galaw ni Simon. Tila nawala ng emosyon si Damwall nang makita ito. Nagawa niya ang swirling sword cut ni Simon. Habang siya ay nagsanay ng ilang dekada para ma-master ito habang si Judas ay ginawa ito sa isang tingin lamang. Mukhang nagpapanggap lang daw ito. Pero sa isip ni Simon ay hindi. Nasa ulo kaagad ni Judas ang lahat na detalye ng swirling sword cut na teknik niya. Anong klaseng halimaw daw siya? Pero kahit na ganoon nakahirap harapin ang sariling teknik ay nagawa pa rin ni Simon na pigilan ang mga ataking ginawa ni Judas sa kanya. Agad naman na napatingin si Judas sa kanyang relo at tila may napagtanto. Mukhang ito na ang oras para magpatuloy sa kanilang plano. Biglang umatras si Judas at binaba ang kanyang sandata. Tinawag niya si Simon bilang kapatid. Nakakapanghinayang daw pero kailangan nilang itigil muna ito at magkita na lang mamayang muli. Masyado daw siyang busy sa mga oras na ito kaya kailangan na niyang umalis. Napamura si Simon at tinanong si Judas kung saan daw ito pupunta. Tapsuan nila ang kanilang sinimulan at huwag daw itong tumakas. Sinabi naman ni Judas na huwag mag-alala si Simon. Maaaliw daw sila na makasama ang kanyang mga tauhan. Galit na galit si Simon kay Judas. Balik naman sa kwarto kung nasaan ginagamot ni Nathaniel si Thaddeus,
ay biglang may tumawag at tinanong kung pwede daw ba siyang pumasok. Ito ay si Pedro. Kinukumusta niya si Nathaniel tungkol sa surgery ni Thaddeus. Kumusta daw ang lagay ni Thaddeus? Nagulat naman si Nathaniel dahil ang isang may matigas na pusong si Pedro ay nag-aalala sa isang tao. Pero balik sa kanilang usapan, wala na sa kritikal na estado si Thaddeus. Pinanganak daw siyang may malakas na pangangatawan. Kung pangkaraniwang tao daw ito ay siguradong namatay na siya. Ano daw ang nangyayari sa labas? Nakarinig daw siya ng ingay sa hindi kalayuan. Sinabi ni Pedro na pinuntahan na ito ni Simon, walang silang dapat ipag-alala. Sa isip ni Pedro, mukhang kontrolado ni Simon ang sitwasyon. Ipagdasal na lang nila na ang lahat na ito ay matatapos ng walang problemang magaganap. Sinabi naman ni Nathaniel na konti na lang at matatapos na sila. Sinabi naman ng tumutulong kay Nathaniel na kukuha siya ng bagong tubig. Agad itong tumayo para kumuha ng tubig. Nakatingin pa rin si Pedro sa bintana pero biglang nakaramdam ng masamang pangyayari si Pedro. Agad-agad siyang sumigaw na dam-apa silang lahat. Pero tila huli na ang lahat. Isang napakalakas na bala ang lumusat sa pader ng kanilang kwarto at agad na tinamaan ang katiwala ni Nathaniel. Ano daw yun? Anong kahibangan ang nangyayari? Agad na nagtago si Pedro at nag-obserba. Isang sniper ang nasa kalayuan. Ang tanong, sino daw ito? Nasaan? At paano? Para magawang mas-snipe ang lugar na kinakatayuan nila, kailangan ng sniper na pamwesto sa mataas na lokasyon. Ang tanging lugar na ito ay sa taas ng bundok. Pero imposible daw ito. Ito ay dahil ang bundok ay nasa hindi bababang 4 na kilometro ang layo. At mula doon, ay parang alikabok lamang ang laki ng mga tao. Pero may bagay na mas hindi niya maintindihan. Paanong nagagawa nila na maasinta ng tama ang target? Isa pa ay may pader na pagitan sa kanila. Biglang napagtanto ni Pedro ang isa sa dahilan. Nalaman ng sniper ang posisyon nila dahil sa anino na dulot ng kandila. Pero para malaman ang kanilang lokasyon dahil lang sa kanila at sa ganitong distansya ay kamangha-mangha. Ang tinatayang oras na tumama ang bala sa kanila mula sa sniper ay hindi bababa sa 10 segundo. Isang bala muli ang pinakawalan ng sniper at agad naman na nakayuko at niwasan ito ni Pedro. Sa isip ni Pedro ay kailangan niyang maharangan ang paningin ng sniper. Agad na pinatay ni Pedro ang kandila pero sumigaw si Nathaniel na kapag hindi binalik ni Pedro ang ilaw ay hindi niya matatapos ang operasyon kay Thaddeus. Biglang tiningnan ni Pedro ang butas na gawa ng sniper. Napansin ito ni Nathaniel. Tama, may kagubatan doon na mahirap matantan ng kalaban. Maaari niyang ipagpatuloy ang paggamot kay Thaddeus doon. Sa isip naman ni Pedro, kapag umalis daw sila dito ay parang inilagay na rin nila ang sarili sa panganib. Ang sniper na yun ay siguradong hindi magmimintis. Kinuha ni Pedro ang kanyang telepono at tinawagan si G1. Agad naman itong sinagot ni G1. Ano daw ang nangyayari? Sinabi ni Pedro sa kanya na kailangan niya ngayon ang tulong ni G1. Ano daw ang pinagsasabi niya sa ad ni Nathaniel? Ano ang balak niyang gawin? Sinabi ni Pedro na kailangan niya ng tulong. Mayroong sniper sa kabilang bundok na tumatarget sa kanila. Sinabi ni G1 na siya na ang bahala. Sinabi ni Nathaniel na nasa bundok at kagubatan ang sniper, at nagtatago sa walang ilaw. Hindi daw ni Pedro makikita ito? Pero biglang sinabi ni Pedro na ang isang gubat at bundok na walang liwanag ay mas pabor sa kanila. Kung ito ay gubat at bundok na walang liwanag, may isang tao na nababagay sa trabahong ito. May isang misteryosong tao na nasa bundok kung nasaan ang sniper nakaposisyon. At ang misteryosong taong ito ay may daladalang sandata. Ang sandatang Karambit. Sino kaya ang misteryosong taong ito at bakit niya tinutulungan sila Pedro? Alamin po natin ito sa susunod na mga kabanata. Maraming salamat po sa panunood at sana po ay nagustuhan ninyo. Please like our videos po and also subscribe to our channel.